Kanina pa akong nakakaramdam ng pagod sa totoo lang. Ang bigat-bigat sa katawan, ngunit pinipilit ko pa rin ang sarili na gampanan ng role ko sa set. Mabuti na lang at kaunti lang ang parte ko sa mga scene ngayong araw. Dahil kung hindi, ay hihimatayin na ako dahil sa sama ng pakiramdam ko. Nakailang suka na ako simula nung isang araw. Dahil uso ang sakit ngayong taglamig, ay hindi na ako magtataka ng lagnating pa ako kagabi. Kinakausap kita, Audrey. Paano mo ngayon ayusin ang gulong pinasok mo? Sige nga. Bago pa ako makatugon sa kanya, ay nasilayan ko ang pagpasok ni Lander sa dressing room. At pareho kami ni Mama na napatingin sa kanya. Audrey? Naglakad siya papalapit sa akin habang hawak ang mineral water at gamot na kinuha niya para sa akin. At saka may pagtatakang bumaling kay Mama. Mrs. Ledesma, I could hear your voice from the outside. Please refrain from making a scene. Masama ang pakiramdam ni Audrey ngayon. Labis na pumangit ang mukha niya habang nakatitig kay Landers. Ikaw, wag mo nilalandi ang anak ko, pwede ba? With all due respect, please get out now, Miss Ledesma. Papunta na ang mga makeup artist para sa susunod na taking. It would further damage your reputation if someone overhears you. Muling napasinghal si Mama. Tinaliman ako ng titig. Hindi pa ako tapos sa iyo. Bakas ang sama ng loob siyang nagmarcha palabas ng silid. Nakahinga naman ako ng maluwag at may tipid ng ngiting bumaling sa kanya. Salamat, Landers. Sure thing. Uminom ka na ng gamot. Kung hindi mo talaga kaya, we can always cancel that. Audrey! Mabilis na nanlambot ang buo kong katawan kasabay ng pag-ikot ng aking paningin. Naramdaman ko nang saluhin ako ni Landers bago pa ako bumagsak sa sahig. Nandidilim ang paningin ko, subalit naroon pa ang aking malay na naghahabol ng hininga. Tinapik-tapik niya ang aking pisngi. Audrey, stay with me. Damn it, what's wrong? Help! Anyone? Nawalan ka ng malay dahil sa nasa state ka ng matinding emotional stress, anxiousness at hindi mo pinagpapahingang utak at katawan mo, Miss Ledesma. Anang babaeng doktor. Kinakailangan mo ng mahabang pahinga sa ngayon at magpe-prescribe ako ng gamot para sa'yo. However, wait, ayos lang siya, hindi ba, Dok? Hindi naman seryoso ang karamdaman niya, tama? Nag-aalala pang singit na tanong ni Raquel. Hindi ko alam kung paano siya agad nakapunta rito noong nawalan ako ng malay. Pero panatag ang loob ko na nakikita ang pag-alala niya sa akin. Kasama na si Landers na nanguna sa pagdala sa akin sa kalapit na ospital. Yes, she's fine if nothing else happens, if she frees herself from stress. But I also want to add the most important thing. Numiti ang doktor na bumaling sa akin. Congratulations, Miss Ledesma. You're pregnant. Buntis ako. Kahit ilang beses ko yung paulit-ulit na sambitin, ay naninibago pa rin ako. Kahit na alam ko sa sarili kong normal lang naman talaga mabuntis dahil nakikipagtalik ako kay Zach, ay para pa rin akong hindi makapaniwala na may nabubuong sanggol sa loob ng tiyan ko. Para akong naiiyak sa isipin yon at hindi na maalis ang kamay ko na kanina pang humahaplos sa flat kong tiyan. Magiging ina na ako. Hindi ko mapigilan ng pagtaas ng sulok ng aking labi. Sasabihin mo na ba kay kuya na magiging ama na rin siya? Nakakunot ang noong tanong sa akin ni Raquel. Kung gusto mo, dito ka muna manatili ng ilang mga araw sa kondo ko habang pinag-iisipan na magiging plano mo. Isa pa, kailangan mo rin muna magpahinga, away from what's stressing you out and for the child's safety. Ilang linggo rin ako nanatili sa kondo niya at paminsan-minsan ay nagbubook ako ng hotel room para doon magpahinga after ng shooting. Sa nakalipas na buwan ay bilang din sa daliri ko ang pag-uwi ko sa mansyon para kumuha ng mga gamit ko. Na tiyempo namang wala si Zach. Hindi rin naman niya ako kinukontak o kahit isang message na nagsasabing umuwi na ako. Dahil kay Raquel ay nalalaman kong busy siya kay Marian. Hindi ko rin hinayaang makasunod sa akin si Faye na siya pang pinagalitan ko pa ng husto. Dahil sa sumbong niya at pagdala kay Zach sa lugar na yon ay nagkaroon pa ng malaking issue. Batid kong guilty siya kung kaya't hindi na siya nagpumilit na sumama sa akin. Hindi ko rin naman matatago ng matagal kay Zach ang pagbubuntis ko lalo pat lalaki ang tiyan ko. Tugon ko. But please, don't spoil it for him yet.
Hihintayin ko munang matapos ang pinali ng shooting ng palabas namin 3 buwan na lamang naman yon. Saka ko ayos ng problema naming mag-asawa. Pati na ang affair nila ni Marian. Nakayum ko ang kamao ko. It's either he chose her or me and his child. Kahit pamahal ko si Zach, hindi ako papayag na masaksihan ng magiging anak namin ang madalas naming pag-aaway at ang pambababae niya. Marapat lang na maging klaro siya sa kung sino ang pipiliin niya sa pagitan namin. Hindi ko isasakripisyo ang future ng anak ko na nagpupumilit na magkaroon ng puwang sa puso ng ama niya habang nakikitang umiiyak ang ina niya. Ngayon, kung si Marian ang pipiliin niya, titiisin ko ang sakit at pakikipaghiwalay niya sa akin at palalakihin ng mag-isa ang anak ko. Siyempre, hindi rin naman ako bobo para hindi kunin sa kanya ang responsibilidad bilang ama para sa anak ko, no? Okay, you rest na, sister-in-law. Kung may nararamdaman ka pang masama sa katawan mo, don't hesitate to wake me up, okay? Yes, thank you so much, Raquel. Good night. Namahinga ako sa katabing kwarto niya at nag-isip-isip na mga dapat kong gawin. Sa ngayon ay ang nakakaalam palang nabuntis ako ay si Raquel, Landers at Direk Sam. Mas nakabubuti rin kung hindi ko ipapaalam kay mama ang pagbubuntis ko. Kung hindi ay baka kung ano na naman ang maisipan niyang gawin. Wala pa man ay para bang natatanaw ko na ang hinaharap namin ng anak ko. At kung ipagkakaloob ng Diyos, sana kami ang piliin ni Zach. Sana kalimutan na niya si Marian. Kapag mangyari yun, gagawin ko ang lahat para maging mabuting asawa at ina sa kanilang dalawa. Sisiguraduhin kong walang makakatibag sa pamilya namin. Kaya sana, mahalin ako ni Zach at ang magiging anak namin. 3 months later, habang dahan-dahan ako naglalakad paakyat sa hagdanan, ay umaalingaw-ngaw ang nakakabiging pag-ungol na iyon ng isang babae na nagmumula sa kwarto namin ni Zach. Nakakatindig balahibo, nakakapanglamig ng katawan, ngunit nakakapang-init ng mga mata. Walang kasing bilis ang pagpintig ng aking puso. Halo-halong emosyon ng aking nararamdaman, subalit ang ibabaw doon ang matinding takot na ayaw kong harapin. Subalit tila ba'y may sariling isip ang mga binti ko na naglalakad patungo sa aming kwarto. Habang maingat kong hawak ang aking tiyan, ay pilit kong tinitigasan ang aking loob. Hindi lang naman ito ang una o 3 beses na uuwi ako sa mansyon namin tuwing tapos ng shooting. Pero ito lang ang unang pagkakataon na masasaksihan ko ang pangyayaring to, na unti-unting nagpapaguho sa aking mundo. Kiss me harder, Heska. Please. Miss na miss ko na to ah. That's right. Bawat ungol at tunog ng babae ay siyang bawat pagtulo ng mga luha ko. Bahagyang nakaawang ang pinto ng kwarto namin. Labis mang nanlalabo ang mga mata ko, ay nasaksihan ko na sa wakas ang kahalayang ginagawa nila mismo sa kama kung saan dapat kaming dalawa lang ni Zach ang magkasama. Napatakip ako sa aking bibig, hindi magawang makapag-ingay. Para akong sinasakal at hindi ko magawang makahinga ng maayos. Hindi panaginip o isang ilusyon, totoo kong nakikitang nakapatong ang walang pang-ipapaw na saplot na si Zach sa babaeng may kapareho ko ng mukha. Walang habas niya itong hinahalikan sa kanyang labi, pababa sa kanyang leeg, at doon paulit-ulit na humahalik. Si Marian. Napahikbi ako at napaatras. Nanlaki pa ang mga mata ko at napapigil ng paghinga nang magtama ang paningin namin ni Marian. Subalit laking gulat ko nang ngisian niya ako ng todo. Pumikit siya at kinagat ang ibaba niyang labi na parang ipinapakita sa akin paano siya nasasarapan sa ginagawa ng aking asawa. Bigla-biglang nandidilim ang paningin ko, gusto kong sumugod, gusto kong magwala at paghiwalayin sila. Subalit naninigas ang buo kong katawan sa kinatatayuan at ayaw gumawa ng kahit na ano. Walang tigil ang pagbuhos ng luha ko at paghahabol ko ng hininga. Ma'am Audrey! Humarang sa paningin ko ang umiiyak na si Faye. Ma'am Audrey, kaagad niya akong hinila paalis sa lugar bago pa iyon mamalayan. Nadatnan ko ang sarili sa labas ng mansyon at bumalik sa realidad nang mahigpit niya akong yakapin. Patawad Ma'am Audrey,
Hindi ko alam bakit ganun si Sir Heskel. Hindi ko alam kung bakit niya itong ginagawa. Pinigilan ko siya pero hindi siya nakikinig eh. Sinabi kong darating ka pero wala siyang pakialam dahil nandyan si Miss Marian. Labis ako napahikbi sa balikat niya. Nanginginig ang buo kong katawan at hindi ako makapag-isip ng tama. Hindi ko alam kung ano gagawin ko matapos ang nasaksihan. Faye, ano gagawin ko? Please help me. It hurts so much. Parang pinipiga ang puso ko sa sakit. Gusto kong wakasan iyon agad at mamanhid. Ayoko na. Gusto ko nang umalis, Faye. Hindi ko na to kaya. Ang lahat ng pangarap ko para sa magiging pamilya namin, kaagad nawasak. Para akong sinampal ng katotohanan na hinding-hindi ako pipiliin ni Zach. Si Marian ang mahal niya. Siya pa rin ang pipiliin niya hanggang sa huli. Pero, bakit kailangan niyang isampal yun sa pagmumukha ko? Na para bang wala lang akong kwentang asawa sa kanya. Ma'am Audrey, saan ka pupunta? Mama! Bumalik ako sa aking sasakyan at minaneho iyon palabas ng mansyon. Minaneho ko iyon parang isang lasing. Walang pakialam sa kung anong mangyayari sa akin. Sa sobrang labo ng paningin ko, ay hindi ko na makita ang tinataanan ko o ang mga sasakyan na sumasalubong sa akin. Sumigaw ako. Gusto ko nang wakasan ng sakit. Mas binilisan ko ang pagmamaneho na halos inililipad na ang sasakyan ko. Natigilan ako ng maaninag ang sasakyan na sumalubong sa akin. Sa natitira kong rasyonalidad, ay mabilis kong tinadyakan ng preno bago sumalpok. Napapigil ako ng hininga nang makitang ligtas na nakaiwas sa akin ang sasakyan at walang insidente ang nangyari. Napahawak ako sa aking tiyan na puno ng panginginig. Did I just try to kill my child with me? Tahimik ako napahikbi at napayakap sa tiyan ko na mayroon ng kaunting umbok. I'm sorry. I'm sorry, baby. Mommy didn't mean it. I'm sorry. Open up. May marahas na kumatok sa bintana ng aking sasakyan. Patid kong ang taon na kamuntikat ko ng makabangga. Natatakot man ay nilakasan ko ang loob ko. Sinubukan kong pigilan ng mga luha ko bago lumabas ng sasakyan. Sorry po, hindi ko sadya na. Ano ba? Lasing ka ba, Miss Audrey? Natauhan ako sa pagtawag ng lalaki sa aking pangalan. Nang mag-angat ako sa kanya ng paningin, ay laking gulat ko nang makita si Landers. May nanlalaki siyang mga mata na para bang nagugulat sa itsura ko. What happened to you? What are you doing? Hinawakan niya ako sa magkabilang braso. Puno ng pag-alala ang itsura. Magpapakamatay ka pa? For goodness sake, you're pregnant! Anong... Nanginig ang mga labi ko. May kung ano sa puso ko ang nabuhayan ng pag-asa na makita siya. Sunod-sunod akong napaiyak ng malakas. Landers, my husband is having an affair. I caught him having sex with Marian. What? Puno man ng pagtataka ay mabilis niya ako niyakap na mahigpit. Hindi lang ito ang una o pangalawang beses na naramdaman ko ang mainit niyang yakap. Sa halos lahat ng pagkakataong nasa pinakailalim ako ng buhay, ay siya ang naroon para mag-angat sa akin. Kahit na anong pinagdadaanan ko, inaakap niya ako na para bang magiging ayos lang ang lahat. Bakit hindi na lang siya nagustuhan ko? Bakit hindi na lang sa kanya tumitibok ang puso ko? Bakit hindi na lang siya ang napangasawa ko? Hindi ba't parang tadhana ang lahat? Ngayong nandito siya sa harapan ko. Landers, niyakap ko siya pabalik. Do you still love me? Kahit na second hand lang ako. At may sanggol akong dinadala. Inaasahan ko matitigilan siya sa tanong ko, subalit muli ako na sorpresa nang sagutin niya iyon nang hindi pinag-iisipan. I love you still, Audrey. Hindi madaling baguhin ang nararamdaman ko para sa'yo. Hinagod niya ang likuran ko. Please, don't call yourself a second hand as if you have little value. I love you for who you are, and I'm willing to be your rebound until you love me back. Napapikit ako. Landers, I want to love you back.
Naramdaman ko ang labis na paghigpit ng yakap niya sa akin. Then, please come with me, Audrey. We'll leave everything and build a family of our own. Promise me, you'll be with me from now on. I promise. But why? Why did you turn out to be ruthless, Landers? Why did you hurt me more than Zach did and leave me to be fed by others like I was of little value? Zach parked his car in the garage, leaving the key to Kuya Pierre afterwards. Tumingin siya sa screen ng kanyang cellphone at hindi na siya magtataka kung bakit wala pa ring reply sa kanyang asawa. Actually, his wife has never replied to his messages since the day they got married. But it became a habit for him to check his phone to see if she replied, though the ending is the same. Pinaalam niya lang na uuwi siya ngayong gabi at pinapauwi niya rin ito. He heard from Faye that their shooting for their teleserye finally came to an end. He can now breathe peacefully. There would be no reason for her not to go home at wala na rin itong magiging dahilan para makasama ang lalaking yon. Nagtungo siya sa kusina upang tignan kung nakahain na ang mga putahe panghapunan. His wife always comes home hungry, as if she hasn't eaten for decades. Marapit lang na marami ang nakahain, pero dahil bago na ang dining table na ngayon ay mas maliit kumpara noon, ay iilang mga putahe na lamang ang nakakasya. 4 na upuan na lamang din ang binili niya nang sa gayon ay wala nang magiging dahilan si Audrey na umupo sa malayo. Nang makontento sa isiping yon, ay umakyat na siya sa kanilang kwarto para magbihis. Subalit nang buksan niya ang kanilang closet, para siyang binuhusan ng malamig na tubig. What the? Kaagad na nalukot ang mukha niya nang makitang wala doon ni isa ang mga damit ni Audrey. Binuksan niya ang mga hunas na pagmamay-ari nito ngunit walang laman ang mga iyon. Paning? Faye? Tinawag niya ang mga personal na alalay ng asawa habang binubuksan ang ibang mga hunos. Ang mga jewelry na personal niyang ibinigay sa asawa ay naroon pa, subalit wala ang mismong pagmamay-ari niya. Nagsimulang manlamig ang katawan at paghinga niya. Napahawak siya sa pader nang makaramdam ng matinding pagkahilo. She can't be. Sanay na siyang paminsanan lamang umuwi si Audrey simula nang mag-away sila sa unang pagkakataon. Half a year ago. Pero madalas din itong umuwi para kumuha ng iilan niyang gamit kapag nagkataon. But she never once took all of her things. At saka bakit naman ito maglalayas? Didn't they already make up for what happened last time? Nanlaki ang mga mata niya sa gulat nang matitigan ang 2 piraso ng papel na nakapatong sa ibabaw ng kanilang kama. Ang isang papel ay naglalaman ng malaking halaga ng check. At ang isa naman ay ang kanilang marriage contract. His breathing stopped when he realized what it meant. Faye! He yelled and yelled while looking at the person responsible for reporting her everything about what's going on with her. What is this? Where is my wife? Pinuntahan niya ang kwarto ni Faye. Subalit ganoon na lang din ang gulat niya nang pati iyon ay walang kaalam-alam at wala rin ang babae sa loob. Ilang beses siyang napakurap at habol-habol ang hiningang napaatras. No! Nanlalabo ang paningin niya na isa-isang tinawag ang mga katulong. You're telling me, none of you has seen my wife nor Faye getting in and out of the house? Are you kidding me right now? Nagkalat ang binasag niyang mga mamahaling gamit sa sahig sa dulot ng pagwawala na siya namang kinatakot ang mga taong yon. Sir Heskel, burado pang footage ng CCTVs natin. Naiiyak na sumbong ni Panying sa kanya. Ano po ba nangyayari? Nag-away na naman kayo ni Ma'am Audrey? Nawala lang ako na ilang linggo, nagkaganito na. Napatiimbagang siya. Pinagpupunit niya ang malaking halaga ng tseke na kanyang hawak at galit na galit iyong tinapon kasama ng kanilang marriage contract. It can't be. Napasabunot siya sa kanyang buhok. She can never get this amount of money herself. Of course she can't. Umeko ang boses ni Raquel sa loob ng mansyon. Nabaling ang atensyon ni Zach sa paparating na babae at nabuhayan siya ng loob na sumalubong sa nakababatang kapatid na ito ring pinakamalapit na kaibigan ng kanyang asawa.
Subalit nang magkaharap sila at akma niyang tatanungin kung nasaan si Audrey, ay malakas siyang sinampal ni Raquel. Her behavior is irrational and unreasonable, but he didn't pay attention to her.